Maligayang pagdating sa mundo ng kababalaghan. Ang mga istoryang inyong matutunghayan ay isinulat at isinalaysay ng inyong lingkod. Halina't tuklasin natin ang mga hindi pangkaraniwang kwento na maaaring magpataas ng inyong balahibo. Kung hindi ka sanay sa ganitong mga kwento at wala kang lakas ng loob na mapakinggan ito, maaari mo nang lisanin ang palabas na ito. Sa isang magarang garden reception gaganapin ang dream wedding na inaasam-asam ni Beth at Gardo. Nakaredy na ang lahat ng kanilang mga kailangan sa kanilang nalalapit na pag-iisang dibdib. Kaya naman, tuwang-tuwa si Beth nang tumawag sa kanya ang kanyang wedding coordinator na nakapagpabook na raw ito sa nasabing venue. Agad siyang tumungo sa lugar kung saan magaganap ang enggrande nilang kasal. Malawak ang garden reception at may resort din kung saan maaaring makapag-relax ang mga bisita pagkatapos ng kasal. Talagang binuhusan ng limpak-limpak na salapi ang engrandeng kasal na iyon dahil isang kilala at mayamang negosyante ang kanyang mapapangasawa. Agad naman niyang tinuro sa wedding coordinator ang mga gusto niyang maging ayos sa lugar at lahat naman ay sinulat nito sa kanya notebook upang walang makaligtaan sa mga detalye na gusto ng bride. Sa sobrang pagod ni Beth sa pagmamando sa mga magiging dekorasyon, naupo muna siya sa isang garden set habang ang mga kasama niya ay abala sa pagkuha ng larawan ng venue. Abala siya sa pagtingin ng kanilang mga prenup pictures ni Gardo nang may marinig siyang isang iyak ng babae. Napalingon siya sa kanyang likuran at nakita niya ang isang babae na nakatalikod sa kanya. Nakaharap ito sa bakod at halos tatakpan na siya ng halaman ni Yellow Bell. Napatayo siya tsaka lumapit sa babaeng nakita niyang umiiyak. Tinanong niya ang babae kung okay lang ba ito, ngunit hindi ito huminto sa paghikbi. Hindi rin ito lumingon sa kanya at nakasubsob lang ang mukha nito sa kanyang mga palad habang umiiyak ng nakatayo. Nakaramdam ng pagkahabag si Beth sa babae at sa tingin niya ay broken-hearted ito. Nakasuot na mahabang puting dress ang babae at mahahalata na tila matagal na niyang suot iyon dahil sa dumi sa laylayan ng gown. Sabukot rin ang buhok nito at nasira na ang maganda sanang pagkakaayos ng kanyang buhok. Hinawakan niya sa balikat ang babae, ngunit nakigulat na lang niya na makaramdam siya ng kakaibang kilabot at panlalamig nang hawakan niya ito. Kumalubog bigla ang kanyang puso nang biglang huminto sa pag-iyak ang babae at dahan-dahang pumihit palingon sa kanya. Natulala na lang si Beth nang mabungaran ang dugo ang mukha nito at ang malaking sugat sa leeg na kung saan umaagos ang masaganang dugo ng babae. Wakwak ang leeg ng babae at kitang-kita niya ang hawak nitong kutsilyo na marahil ginamit nito upang gilitan ang kanyang sarili. Hindi makagalaw si Beth sa sobrang takot na kanyang nararamdaman sa mga oras na yun. Gusto niyang sumigaw, ngunit tila naging pipi siya sa mga oras na yun. Ngumisi ang babae na naging dahilan na mas higit pang kilabot na nararamdaman ni Beth. Gusto niyang humakbang palayo, ngunit tila na estatwa na siya sa kanyang kinatatayuan. Maganda ba ako? Malungkot na tanong sa kanya ng babae. Nanlaki lang ang kanyang mga mata at napapikit na lang siya sa sindak nang bigla siyang singhalan nito. Sumagot ka! Makapanindig balahibong sabi nito.
Agad namang napatango si Beth bilang tugon sa tanong ng babae. Hindi rin niya mabuksan ang kanyang bibig at walang kahit na anong salita ang lumabas doon. Napayuko ang dugo ang babae sa kanyang harapan. Pero bakit hindi siya sumipot? Bakit iniwan niya ako mag-isa? Saka muling bumuhos ang dugo ang luha sa mga mata ng babae. Nagsimula nang magpanik si Beth na magsimulang humakbang palapit sa kanya ang dugo ang babae. At aktong itataas nito ang hawak na kutsilyo nang bigla siyang napasigaw ng malakas. Halos maputol ang kanyang litid sa kanyang leeg nang ibuhos niya sa sigaw na iyon ang buo niyang lakas na naging dahilan kung bakit siya natumba at nawalan ng malay. Nang magising siya, napangiwi siya sa amoy na ipinaamoy sa kanya ng kanyang mga kasama. Nawalan daw siya ng malay pagkatapos nilang marinig na sumigaw ito ng malakas. Nasapo niya ang kanyang noo dahil pilit niyang inaalala ang mga nangyari kahit masakit ang kanyang ulo. Sa kanya sinalaysay ang lahat ng nangyari sa kanya at kung ano ang nakita niya. Tinuro niya ang lugar na kinatatayuan ng babaeng nakita niya, ngunit kahit isa sa mga tao na naroroon ay walang nakakita sa sinasabi niyang babae. Agad namang lumapit sa kanila ang isang katiwala sa lugar at sinabi sa kanila na marahil ito raw ang babaeng nagpakamatay noon dahil hindi sinipot ng kanyang groom sa kanilang kasal. Nagulantang naman ang lahat sa kanilang nalaman at agad na nagdesisyon si Beth na ipakancel ang reservations sa venue na yun. Ayoko na magpakasal dito, humanap na lang tayo ng ibang lugar, desididong sabi ni Beth. Napabuntong hininga ang wedding coordinator na si Jessa. Pero Miss Beth, na-settled na po ang payment at hindi na pwedeng i-refund. Nanlaki ang mga mata ni Beth. Basta gawan nyo ng paraan na ma-refund ang payment, tapos ang usapan, sabi nito. Pero Miss Beth, pagtutol pa ni Jessa. Hindi nyo naman kasi sinabi sa akin na may nagmumulto pala rito sa lugar na ito. Kung alam ko lang, edi sana hindi na ako nagpabook dito. Irritableng sabi pa niya. Miss Beth, kwento-kwento lang naman kasi yun. At di naman namin alam na totoo naman pala talaga na nagpapakita yung babaeng nagpakamatay dito noon. Napayo kong sabi pa ni Jessa. Ngumuso si Beth. Basta, humanap na lang tayo ng iba, wag lang dito. Sabi pa niya, saka naglakad palabas ng garden venue na iyon. Wala lang nagawa pa si Jessa at ang kanyang team kundi ang maghanap na lang ng ibang venue at pinakiusapan nila ang may-ari ng lugar upang ma-refund ang pera na pinambayad nila sa reservation. Pumayag naman ang may-ari, ngunit kalahati na lang ang nakuha nila sa bayad na binigay nila. Makalipas ang 1 linggo ng paghahanap ng bagong venue, tumawag si Jessa kay Beth upang ipaalam na may nakita na silang bagong garden na maaari niyang tignan. Miss Beth, maaari na po kayong pumunta rito upang i-check ang bagong venue na nakita namin for your wedding, sabi ni Jessa sa kabilang linya. Nanlaki ang mga mata ni Beth. What? Bakit niyo pinalitan ang venue ng kasal ko? Sa luxury garden and resort ko lang gusto magpakasal at wala nang iba. Naiiritang sabi nito. Nagulat naman si Jessa sa mga sinabi ni Beth sa kanya. Pero Miss Beth, kayo ang nagsabi na palitan ng venue dahil binagmumulto sa luxury garden resort. Dahilan pa nito. Basta. Sa luxury garden resort ko lang gusto magpakasal and it's final. Sabi pa nito, saka tinapos ang tawag na iyon. Wala na namang nagawa si Jessa, kundi sundin na lang ang kagustuhan ng kanyang kliyente. Mas lalo pang na-stress si Jessa nang pati ang buong motif ng kasal ay pinabago ni Beth. Pati mga pagkain at kung anong klaseng bulaklak ang gagamitin ay pinabago rin nito. Pati ang gown na gagamitin ay pinabago rin ni Beth sa huling linggo bago ang kanilang kasal.
Kaya naman nagahol na sa oras si Jessa sa pag-aasikaso sa mga pinalitang gagamitin sa kasal na iyon. Nagdagdag na lang ng bayad ang fiancé ni Beth kay Jessa dahil sa mga pagbabago na nangyari. Dahil gusto ni Gardo na masusunod lahat ang gusto ni Beth sa kanilang magiging kasal. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng pag-iisang dibdib ni Beth at Gardo. Masayang masaya si Beth sa araw ni iyon at talagang excited siya dahil dumating na ang araw ng kanyang kasal. Ang focus lang niya ay nakatuon sa pag-iisang dibdib nila ng lalaking kanyang pinakamamahal. Tila hangin lang na dumadaan sa kanya ang mga tao sa kanyang paligid at ang mga sinasabi ng mga ito ay tila hindi niya naririnig. Hindi na mapigilan ni Jessa ang kanyang kakaibang pakiramdam kaya naman lumapit na ito kay Gardo upang ipaalam ang kanyang mga napapansin kay Beth. Ayon kasi sa kanyang obserbasyon ay ang laki ng pagbabago ni Beth at tila ibang tao na ito kung kumilos at magsalita. Binaliwala naman ito ni Gardo at pinagwalang bahala ang mga sinabi at pabala ni Jessa sa kanya. Marahil nasasabi lang ito ni Jessa dahil sa sobrang stress na nararamdaman nito sa mga pinabago ni Beth sa detalye ng kanilang kasal. Ngunit dahil hindi mapakali si Jessa sa kanyang mga nararamdaman, nagpasya siyang puntahan si Beth sa silid nito kalahating oras bago magsimula ang seremonyas ng kanilang kasal. Agad naman siyang pinagtabuyan ni Beth dahil gusto raw muna nitong mapag-isa bago lumabas sa kanyang silid. Agad naman tumango si Jessa saka nagpanggap na lumabas ng silid kahit ang totoo ay nagkubli lang siya sa likod ng mga kabinet. Natakpan na lang ni Jessa ang kanyang bibig nang marinig niya na magsalita mag-isa si Beth sa harapan ng malaking salamin. Wala nang makakapigil sa kasal ko. And this time, tuloy na ito. Sisiguraduhin kong hindi na aatras pa si Mateo sa aming kasal. Nakakapangilabot na sabi ni Beth. Hindi na napigilan ni Jessa ang kanyang sarili nang marinig niya ang mga sinabi nito kaya agad siyang lumabas sa kanyang pinagtataguan. Sinasabi ko na nga ba, hindi ikaw si Beth. Sinisira mo ang kasal ng kliyente ko. Sino ka ba? Umalis ka sa katawan ni Miss Beth. Gulantang na sabi ni Jessa. Nanlaki naman ang mga mata ni Beth at agad na sinugod si Jessa at sinakal ito sa leeg. Hindi ako makapapayag na ikaw ang sisira sa pinapangarap kong kasal. Manahimik ka at ilihim habang buhay hanggang kamatayan ang nalalaman mo. Gigil na sabi pa nito habang sinasakal si Jessa sa kanyang leeg. Nataranta naman si Beth na may kumatok sa kanyang silid. Miss Beth, okay na po ba kayo? Magsisimula na po ang inyong kasal, sabi ng isang babae. Oo, sandali na lang, may aayusin lang ako saglit. Huwag mo na akong hintayin, pumunta ka na doon. Umalis ka na. Susunod na lang ako, sabi pa niya habang nasa loob ng silid. Natumba naman si Jessa at nawalan ng malay. Sa kanya ito tinalian ng mga tela at iginapos sa upuan. Nang masiguradong hindi ito makakawala, saka siya lumabas ng silid upang tumungo sa kanyang kasal. Mabilis niyang inalis ang galit sa kanyang muka, saka ubod tamis na ngumiti bago siya magsimulang lumakad sa mahabang pulang karpet patungo sa maliit na altar na kinatatayuan ni Gardo. Ang lahat ng mga mata ay sa kanya lamang nakatingin at hinahangaan ang kanyang angking kagandahan sa araw ng kanyang kasal. Bago pa man siya makarating sa dulo ng karpet, nagulantang na lang ang lahat nang humahangos na tumakbo si Jessa patungo sa kasal na siya mismo ang nag-ayos. Itigil ang kasal! Sigaw nito na naging dahilan kung bakit marami sa bisita ang napanganga sa kanyang mga sinabi. Nagsimula na magbulungan ng mga tao at ang ilan sa mga ito ay iniisip na may lihim na relasyon si Gardo at Jessa kaya ito tumututol sa kasalan na iyon. Bigla namang napalitan na nakakatakot na aura ang maamong mukha ni Beth sa kagalit na lumingon ito kay Jessa. Wala kang karapatan na sirain ang kasal ko, bulyaw nito.
Tumigil ka na. Ikaw ang sumisira sa kasal na ito. Lubayan mo si Beth kung sino ka man. Hindi ikaw si Beth, kaya huwag mo nakawit ang kanyang pagkatao para lang sa masamang hangarin mo. Tinignan ni Jessa si Gardo na naguguluhan sa mga nangyayari. Sir Gardo, hindi po siya si Beth. Maniwala kayo sa akin. May ibang gumagamit ng katawan niya. Paliwanag pa niya. Kumunot ang noo ni Gardo. Itigil mo na to, Jessa. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Napuno ng tensyon ng buong paligid nang biglang sugurin ni Beth si Jessa at agad na sinakal ito sa leeg. Nagkagulo naman ang mga tao at ang ilan ay umaawat na upang ilayo ang dalawang babae sa isa't isa. Nagulantang naman ang mga tao nang biglang tumulo ang dugo sa mga mata ni Beth at nagsimula na itong tumawa na nakakakilabot na tila ang boses nito ay nanggagaling sa ilalim ng lupa. Napuno ng dugo ang puting wedding gown ni Beth dahil sa luhang dugo na umalpas sa kanyang mga mata. Hindi naman makapaniwala si Gardo sa mga nangyayari, kaya nang lalapitan niya ang kanyang magiging asawa ay agad siya nitong pinigilan. Tila na-estatwa siya sa kanyang kinatatayuan at parang may kung anong puwersa na sumasakal sa kanya sa hangin. Hirap na hirap siyang huminga at napahawak siya sa kanyang leeg habang hirap na sumasagap ng hangin. Maya-maya pa ay umalpas ang dugo sa mga mata nito at pagkalipas ng ilang segundo ay bigla na lang siyang bumagsak sa lupa na dilat ang mga mata. Nagsimula nang magtakbuhan ng ilan sa mga bisita sa nakakakilabot na pangyayari na saksihan nila. Pati ang mayor na magkakasal sana sa kanila ay inalalayan na ng kanyang mga tauhan upang makaalis agad sa lugar na iyon. Wala nang magawa si Jessa kundi ang umiyak ng umiyak dahil sa hindi kapani-paniwalang pangyayari na nangyayari sa kanyang harapan. Bigla siya nagkaroon ng pag-asa na may makita siyang isang pari na tinawag ng mga tauhan ng resort upang sumaklolo at basbasan ang sinasapian na si Beth. Nang mabasbasan ito ng banal na tubig, agad itong nagsisigaw sa sakit at bigla na lang natumba si Beth sa lupa. Natulala na lang si Jessa at tila wala sa sarili sa mga oras na iyon. Ang huling narinig na lang niya ay ang tunog ng ambulansya na paparating sa kanyang kinaroroonan bago siya bumagsak sa lupa at nawalan ng malay.